Ang Pilipinas ay bansang hindi na dapat binabalewala. Kung naniniwala kang tapos na ang Pilipinas, hindi ka nakasabay sa kasalukuyang takbo ng mundo. Ngayon, sa isang lecture hall sa loob ng Harvard, nanlamig ang mga elite dahil sa isang nakakagulat na ulat. Tapos na ang dominasyon ng Amerika. Mula ngayon, wala na silang magagawa kundi sundin ang bansang halimaw na ito. Nagulat at nagsimulang matakot ang mga intelektual sa buong mundo sa tunay na mukha ng Pilipinas. Paano naging puso ng pandaigdigang sistema ang maliit na kapuluan na ito na walang likas na yaman at patuloy na bumababa ang populasyon? Ito ay dahil sa isang baliw na batas ng kaligtasan na nagpabagsak sa lahat ng ating alam na karaniwang kaalaman. Handa na ba kayo para sa nakakagulat na katotohanang ikinumpara ng mundo? Ang Pilipinas ang pinakakaibang bansa sa mundo. Ang tunay na dahilan kung bakit kinatatakutan ng mundo ang Pilipinas. Sa 2025, ang hinaharap ay hindi na isang maliwanag na pangako. Pinalitan ng artificial intelligence ang mga trabaho ng tao at isinuko na ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Huminto ang growth rate at saturated na ang teknolohiya. Sa lecture hall ng International Political Science sa Harvard University, dahan-dahang nagsalita si Professor Collins Johnson. Sabi nila, may isang pambihirang bansa. Tanging isang bansa lamang ang tumanggi sa batas na iyon. Dumilim ang ilaw at umilaw ang screen. Dahan-dahang lumitaw ang isang watawat, Pilipinas. Tanging ang paghinga lamang ang naririnig sa lecture hall. Sa sandaling iyon, may 10 segundong katahimikan sa pagitan ng 150 mag-aaral. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Hindi ito himala. Ito ay katotohanan na tinatawag na Pilipinas. At ngayon, nagtatanong ang internasyonal na komunidad, paano binaligtad ng isang maliit na kapuluan ang karaniwang kaalaman ng mundo? Ngayon, pasukin natin ang nakakamanghang tagpong iyon. Agad nating sisimulan ang nakakagulat na kuwentong nagmula sa Amerika. May isang bansang hindi dapat umiral. Normal lang kung ito ay mawawala, sa aspeto man ng geopolitics o kasaysayan. Gayunpaman, hawak ng bansang ito ang puso ng pandaigdigang ekonomiya at hindi iikot ang mundo kung wala ito. Kumusta? Ang pangalan ko ay Collins Johnson. Sa Harvard, matagal ko nang pinag-aaralan ang mga great powers at sinuri ang mga bansang may dominasyon. Ngunit isang maliit na kapuluan ang bumasag sa lahat ng aking equation, ang Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang paradox na ito na lampas sa karaniwang kaalaman. Kamakailan, nagbigay ako ng special lecture sa Harvard International Political Science Department. Pagpasok ko pa lang sa lecture hall, nagulat ako. Mahigit 300 estudyante ang pumuno hanggang sa pasilyo. Higit ito sa doble ng karaniwang bilang. Direkta akong nagtanong, alam niyo ba kung sino ang nagwagi sa Nobel Prize sa Economics noong nakaraang taon? Tumango ang ilan. Ipinakita ko ang kanyang larawan sa screen. Isang bagay lang ang pinag-aralan niya sa buong buhay niya. Bakit nagtatagumpay ang isang bansa at bakit nabibigo ang iba? Sinuri niya ang lahat ng bansa sa mundo. At isang bansa lang ang tinukoy niya. Tinaasan ko ang boses ko. Ang bansa na sinabi niya ay ang Pilipinas. Tumahimik ang lecture hall at isinulat ko ng malaki sa blackboard, 3 katangian ng Filipino. Sabay-sabay na kinuha ng mga estudyante ang kanilang panulat. Isinulat ko ang una, ang pinakamatalino at, kasabay nito, ang pinakamasipag na lahi sa mundo, may diskarte at may pagmamahal sa edukasyon. Nagtaas ng kamay si Marie, isang estudyanteng Pranses. Sa tanong kung hindi ba iyon exaggeration, tahimik akong nagpakita ng data. World top class sa average English proficiency at emotional intelligence EQ. Nagbulungan ang mga estudyante. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga taong matatalino ay sila ring lahi na pinakamasigasig sa pag-aaral sa mundo. Halos 100% ang literacy rate sa kanila. Noong mga siglo ng pre-colonial, mayroon na silang baybayin. Kahit ang mga karaniwang tao ay mayroon ng edukasyon. Ipinakita ko ang data ng college enrollment rate. Karamihan sa kanilang mamamayan ay nakatapos ng higher education. Nagulat ang ekspresyon ni James, isang estudyanteng Ingles. Nagpatuloy ako, ngunit hindi lang ito. Tingnan ninyo ang pangalawang katangian.
Isinulat ko sa blackboard. Ang lahing serbisyo at pagkamalikhain na mabilis na sumisipsip ng bagong kaalaman at agad itong pinapahusay sa antas ng global mastery. Umiling si Lee, isang estudyanteng may lahing Tsino. Huminga ako at agad na nagpakita ng data tungkol sa BPO industry at global seafarers. Ang Pilipinas ipinakita ko ang malaking bilang. Hawak ng Pilipinas ang halos kalahati ng share ng global service sector at seafaring, maritime workforce, naghiyawan ang mga estudyante. Agad akong nagdagdag ng data sa healthcare at IT outsourcing. Mahigit 70% ng entry-level BPO, IT support sa mundo. Ito ay hindi lang number one. Ito ay monopoly na halos imposible ng palitan. Pribadong pag-alaga, IT support, at global hospitality world top class. Hininaan ko ang boses ko. Ang pinakanakakatakot ay ang pangatlo. Ang kolektibong pagbangon. Agad na nagkakaisa sa gitna ng krisis, nagpapakita ng kaayusan at pagtutulungan, bayanihan, upang malutas ang problema. Nagpakita ng pagdududa si Brad, isang estudyanteng Amerikano. Ipinakita ko ang data ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kilala ba ninyo ang pangyayaring ito? Halos lahat ay tumango. Noong 2013, nagdusa ang Pilipinas sa napakalaking pinsala, super typhoon at storm surge. Inihula ng mga eksperto sa buong mundo, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at magkakagulo ang lipunan. Sandali akong huminto bago nagsalita. Ngunit ginulat ng mga Filipino ang mundo. Tumahimik ang lecture hall at ipinakita ko ang mga larawan ng disaster-stricken areas noong panahong iyon. Walang looting, walang riot, tanging mga tao lamang na tahimik na pumipila para sa relief goods. Mga taong nagtulungan sa pagliligtas. Kahit nawasak ang sarili nilang tahanan. Binigyang diin ko, ang mga taong karaniwang mahinahon ay nagpakita ng nakakamanghang kaayusan at pagkakaisa ng dumating ang krisis. Ito ang bayanihan, ang kolektibong pagbangon. Pinuri ng mga international media ang tagpong ito. Ipinakita ko ang isang quote mula sa isang artikulo. Ang katatagan at pag-iisip sa kapwa ng Filipino ay isa sa pinakamarangal na tagpo sa kasaysayan ng tao. Nagtaas muli ng kamay si Marie, ang estudyanteng Pranses. Profesor, ano ang mangyayari kapag nagsama-sama ang tatlong ito? Ngumiti ako. Iyan mismo ang tanong. Dahan-dahan kong nilibot ng tingin ang mga estudyante. Kung ang isang lahing matalino at masipag ay nagpapahusay ng serbisyo sa antas ng global mastery, at sa tuwing darating ang krisis ay nagkakaisa upang lutasin ito, ang bansang iyon ay hinding-hindi babagsak. Ang Pilipinas ay ang walang kamatayang formula. Nagtanong si James, ang estudyanteng Ingles. Pero ang Pilipinas ay walang likas na yaman at maraming natural na sakuna, hindi ba? Tumango ako sa tanong na iyon. Tama. Halos zero ang likas na yaman. Ang lindol at bagyo ay taon-taong dumarating. Ngunit ang tao mismo ang yaman ng Pilipinas. Ang bawat mamamayan ay isang sandata, ang bansang may pinakamataas na kalidad ng human resource sa mundo. Nagpakita ako ng sunod-sunod na data. Global number 1 sa dami ng mga nurse at seafarers na nagtatrabaho sa labas ng bansa. World top class sa patent competitiveness ng mga OFW. Number 1 sa mundo sa bilang ng mga negosyong 100 taon pataas sa pamilya family-owned businesses. Binigyang diin ko, ang lahat ng ito ay nagmumula sa tao. May isang estudyanteng Tsino na sumigaw. Kahit na ganoon, hindi nila matatalo ang Tsina sa sukat. Umiling ako sa sinabi niya. Iba ang sukat sa densidad. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan ang lahat ng mamamayan ay may mataas na densidad ng human resource. Iba ang may ilang talento sa 1 bilyong tao, kumpara sa 100 milyon na lahat ay nasa isang tiyak na antas pataas. Tumango ang mga estudyante. Ibinato ko ang huling tanong. Mga ginoo't binibini, bakit ipinanganak ang ganoong lahi? Ang sagot ay nasa kasaysayan. Paulit-ulit na humarap ang Pilipinas sa panganib ng pagkawala. Ngunit nabuhay sila. Ang pananakop ng Kastila, ang kaguluhan ng mga rebolusyon, ang madugong digmaan sa Amerika, at ang pagbangon mula sa World War II. Ang lahat ng kasaysayang ito ang lumikha sa tatlong katangian. Hindi sila mabubuhay kung hindi sila matalino at masipag.
Matatalo sila kung hindi nila mabilis na kukunin ang kaalaman ng dayuhan. Hindi sila makakapagprotekta kung hindi sila magkakaisa tuwing may krisis. Ang survival instinct ang gumawa sa kanila. Nagtanong si Brad, ang estudyanteng Amerikano. Profesor, ano ang mangyayari sa Pilipinas sa hinaharap? Ngumiti ako. Iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ipapakita ko ang ebidensya. Tuluyang nagbago ang tingin ng mga estudyante. Dahan-dahan kong sinabi, kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, lalabas ang sagot. Kung bakit sila napilitang maging ganito. Una, simulan natin sa panahon ng balangay at ang pananakop ng mga dayuhan. Isang kwento kung paano nila ipinagtanggol ang bansa laban sa mga pinakamalakas na imperyo sa mundo. Napipi ang mga estudyante. Ibinato ko ang huling pangungusap. Ang Pilipinas ay isang bansa na dapat sanang nabura na sa mapa. Ngunit ngayon, hindi iikot ang mundo kung wala ang Pilipinas. Ipapakita ko ngayon ang ebidensya ng nakakamanghang paradox na iyon. Pumuno sa screen ang mapa ng isang malaking arkipelago. Sinenyasan ko ang maliit na kapuluan sa gilid ng Eurasian continent. Mga Ginoo at Binibini, may isang bansa rito na himagis na nagawa pang protektahan ang kalayaan nito. Profesor, gaano ba kalakas ang Spanish Empire at ang puwersa ng Amerika noon? Ang pinakamalaking imperyo sa lahat ng panahon na lumamon sa kalahati ng Europa, sumakop sa Tsina, at umabot hanggang gitnang silangan, at ang rising power ng Amerika. Nagulat ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang mas mahalaga ay kung paano sila nabuhay. Sumigaw si James, ang estudyanteng Ingles. Tinalo ng maliit na kapuluan ang World Empire. Tumango ako, oo. Paulit-ulit nilang tinanggihan ang mga ito. Isinulat ko sa blackboard. Unang survival strategy. Ang diwa ng pananampalataya at pag-angkop sa digmaan. The spirit of faith and adaptation in war. Nag-focus ang mga estudyante. Tingnan natin ang ibang bansa noong panahong iyon. Ang mga bansa sa Southeast Asia at Latin America ay halos lahat ay naging kolonya ng mga Western powers. Sandali akong huminto bago nagsalita. Lahat sila ay mas malapit sa mainland kaysa sa Pilipinas noon. Nanigas ang ekspresyon ng mga estudyante. Bakit ang Pilipinas lang ang nabuhay? Nagtanong si Lee, ang estudyanteng Chino. Hindi ba't suwerte lang? Faith lang. Magandang tanong. Ngunit hindi mapoprotektahan ng suwerte lang ang isang bansa. Sila ang mga profesional sa pakikipaglaban. Matibay na pananampalataya, matutulis na bolo, at ang diwa ng magdalo at magdiwang. Isang determinasyon na protektahan ang isang pulo, kahit kapalit ng buhay. Ipinakita ko ang data tungkol sa mga sikretong organisasyon at katutubong kaalaman. Hindi lang sila nagdarasal. Masusing naghanda sila, at pinigil nila ang kaaway sa baybayin. Pagkatapos, dumating ang tadhana. Tumahimik ang lecture hall. Ang pinakamalakas na fleet sa mundo noon ay naging biktima ng kaguluhan. Walang himala kung walang paghahanda. Ipinakita ko ang susunod na data. Hindi lang iyon. Pagbaba ng panahon, ika-19 na siglo, ang pagbangon mula sa giyera. Sa panahong naging kolonya ng mga Western powers ang halos lahat ng bansa sa Asya, tanging ang Pilipinas lang ang nakatayo ng may pagkakaisa at demokrasya pagkatapos ng diktadurya. Ipinakita ko ang mga larawan ng EDSA Revolution. Mga taong nakasuot ng dilaw, tren, pabrika sa loob lamang ng ilang dekada, umangat sila mula sa digmaan patungo sa global stage. Tinawag itong pusong Filipino, pagyakap sa pandaigdigang trabaho, habang pinapanatili ang diwa ng Filipino. Binigyang diin ko, kahit na nakita nila ang pagdating ng pinakamalakas na bansa sa mundo, laging natututo at nagbabago ang Pilipinas at ipinagtanggol ang sarili. Nagtanong si Marie, ang estudyanteng Pranses. Profesor, bakit ganoon kalakas ang Pilipinas? Ibinato ko ang chalk sa blackboard. Iyan mismo ang tanong. Ipinakita ko ang analysis data ng lakas ng Pilipinas. Una, ang malasakit sa pamilya at sakripisyo. Kung tingin nila ay maganda, agad nila itong aaralin kahit pa teknolohiya ng kalaban. Pangalawa, ang kakayahang magpaunlad kaizen. Continuous improvement sa serbisyo.
Ginagawa nilang mas mahusay kaysa sa orihinal ang kanilang serbisyo at talento. Pangatlo, ang pagkakaisa, bayanihan. Nagpapakita sila ng nakakamanghang pagkakaisa kapag nakataya ang dangal ng bansa. Sabi ni Brad, ang estudyanteng Amerikano, Profesor, hindi ba't kuwento na iyon ng nakaraan? Ang DNA na iyon ay nabubuhay ngayon sa Kaizen ng mga BPO agents, ang innovation ng mga Pinoy tech startups, at ang volunteering spirit sa panahon ng sakuna. Si Sato, isang estudyanteng Filipino, ay nakaupo ng walang kumpiyansa. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. Ginoong Sato, hindi lang swerte ang mga ninuno ninyo. Nagpatuloy ako sa kwento. Ngayon, ang panahon ng baybayin at katutubong sining. Isang bansa na lumikha ng isang panahon ng kapayapaan at advanced na kultura bago ang globalisasyon. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko ang ebidensiya ng kultura at kaalaman. Huminga ng malalim ang mga estudyante at naghintay. Sinabi kong sisimulan ko ang kuwento ng balangay at harana. Interested na interested ang mga estudyante. Isinulat ko ng malaki ang isang numero sa blackboard. Ang panahon bago ang globalisasyon. Tiningnan ng mga estudyante ang numero. Ang isang panahon kung saan nagkaroon ng advanced na sining at lokal na kalakalan ay bihira sa kasaysayan ng mundo. Ipinakita ko ang screen ng mga pre-colonial villages. Ang mga settlement noon ay isa sa pinakamalaking urban centers sa rehiyon. Mas marami ang populasyon kaysa sa ilang European cities at nakakagulat na malinis at kumpleto ang sistem ng pakikipagkalakalan at pamamahala, datu, raha. Tumingin ako sa mga estudyante at nagtanong, alam ba ninyo ang literacy rate ng Pilipinas noon? Umiling ang ilang estudyante. Dahan-dahan kong sinabi, world top class. Ang baybayin ay kumalat sa buong bansa. Hindi lang ang mga prinsipalya kundi pati na rin ang mga magsasaka at negosyante ay marunong magbasa at magsulat. Binigyang diin ko. Ito ang dahilan kung bakit naging posible ang mabilis na pag-angkop sa globalisasyon at pagpasok ng BPO industry dahil ang basic knowledge ay nasa lahat ng mamamayan. Nagulat si James, ang estudyanteng Ingles, at sinabi, talagang nakakamangha ang Pilipinas. Ngumiti ako at tumango. Higit pa rito, mayroon na silang obsession sa kaalaman. Tingnan ninyo ang balangay. Ipinakita ko ang video ng replika ng balangay, ancient boat. Naglalaro lang sila ng lakas at engineering. Nagulat ang mga estudyante. Ito ang pundasyon ng modernong maritime at navigational engineering. Ang diwa ng Filipino sa pagkamalikhain ay matagal nang nabuo. Nagtaas ng kamay si Marie, ang estudyanteng Frances, at nagtanong, Professor, bakit hindi ginamit ang kaalaman na iyon sa pananakop? Sumagot ako, dahil hindi nila kailangan. Ang Pilipinas ay nag-iisa at naglinang ng kultura nito. Dahil sa kapayapaan nagbago ang kaalaman sa sining. Muli akong sumulat sa blackboard. Ang kapayapaan ay nagbago ng kaalaman sa sining. At ang sining ay naging kaalaman ulit. Ngayon, lumipat tayo sa modernong panahon. Gusto ba ninyong makita kung paano bumangon ang Pilipinas mula sa digmaan? Ang tingin ng mga estudyante ay tuluyang nagbago. Dahan-dahan kong sinabi, noong 1945, natapos ang digmaan, at ang Maynila ay tambak ng abo. Ngunit bumangon muli ang mga Filipino. Ipapaliwanag ko ngayon ang kwento na iyon. Ay na, ipinakita ko ang isang larawan sa screen. Ang Maynila noong 1945. Abo na walang katapusan. Walang gusali. Nawala ang lahat. Tumahimik ang mga estudyante. 1945. Iyan ang mukha ng Maynila noon. Sunod-sunod akong nagpakita ng iba pang larawan. Baguio, Cebu, Davao pareho ang lahat. Nawasak ang mga industrial facility, walang pagkain, at nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang mga tao. Ipinakita ko ang data ng World Bank at ipinakita kung gaano kasalanta ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas noon. Sinabi ng mundo na dekada ang kailangan ng Pilipinas upang makabangon. Sandali akong huminto bago nagsalita, ngunit ano ang nangyari sa Pilipinas? Ipinakita ko ang graph ng economic growth. Mula 1950s, mabilis na umangat ang curve. Ang BPO boom, ang rapid urbanization.
Sa loob lamang ng 20 taon, nakamit ng Pilipinas ang isang himalang pagbangon. Tinawag itong the rise of the Asian tiger and the human resource miracle. Naghiyawan ang mga estudyante. Paano naging posible ang ganoong bagay? Isinulat ko ng malaki sa blackboard, pag-angkop, edukasyon, at kaizen, pagpapahusay. Hindi lang nagtrabaho ang mga Filipino. Ang service na made in the Philippines ay orihinal na simbolo ng murang labor, ngunit mabilis itong naging simbolo ng world-class na kalidad ng serbisyo at hospitality. Ipinakita ko ang video ng isang call center at hospital. Walang tapon na galaw, masusing quality management. Nagtanong si Lee, ang estudyanteng sino. Ngunit professor, nagkaroon din ng krisis at sakuna ang Pilipinas, hindi ba? Tumango ako at dahan-dahang sumagot. Tama. Maraming pagsubok ang naranasan ng Pilipinas. Ngunit dito nangyayari ang nakakamanghang paradox. Tiningnan ko ang mga estudyante at sinabi, may isang bagay na napagtanto ang mga Filipino sa pamamagitan ng sakuna at hirap. Ang diwa ng kapwa, the shared self. Hindi lang ang sarili ang ililigtas kundi ang lahat ay magtutulungan. Muli kong kinuwento ang tungkol sa bagyong Yolanda noong 2013. Ang dahilan kung bakit walang riot sa gitna ng kaguluhan. Dahil ang empathy, pakikiramay, ang pakiramdam na sakit ng iba ay sakit mo ay laganap sa buong lipunan. Binigyang diin ko, sinakta ng sakuna ang Pilipinas. Ngunit sabay nito, pinatibay nito ang pagkakaisa ng Filipino. Ito ang isang dahilan kung bakit ginagalang at kinatatakutan ng mundo ang Pilipinas. Ang mga taong ito ay hinding-hindi babagsak, anuman ang mangyari. Nakita kong umayos ng upo si Sato, ang estudyanteng Filipino, nang may bahagyang pagmamalaki. Tiningnan ko siya at bahagyang tumango. Ngayon, ang modernong panahon. Ipakita ko kung nasaan ang Pilipinas ngayon sa mundo. Serbisyo, IT, sining, at iba pa ano ang posisyon ng Pilipinas sa bawat larangan. Napipi ang mga estudyante at naghintay. Dahan-dahan kong sinabi, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang inaabutan. Ito ay isang bansang pinagkakatiwalaan ng mundo. Ipapakita ko ngayon ang ebidensiya niyan. Ipinakita ko ang World Industry Map sa screen at ipinapakita ko sa kulay pula ang mga larangan na kontrolado ng Pilipinas. BPO technology, global healthcare, seafaring workforce, content industry, service engineering naging pula ang screen. Tiningnan ko ang mga estudyante at sinabi, mga ginoo at binibini, hindi lang ito number 1. Ibig sabihin, imposibleng palitan ang eksistensiya na ito. Kung titigil ang mga Filipino nurses, babagsak ang global healthcare. Kung titigil ang mga Filipino seafarers, titigil ang global trade. Kung titigil ang mga Filipino BPO agents, titigil ang global customer service. Ito ang posisyon ng Pilipinas ngayon. Sumigaw si Brad, ang estudyanteng Amerikano. Hindi magagawa ang global customer support ng Tesla at Apple kung walang Filipino service. Tumango ako. Tama. Maaaring ibang bansa ang gumagawa ng finished product, ngunit ang puso human capital na nasa loob niyan ay hawak ng Pilipinas. Lumipat ako sa kuwento ng Filipino Global Innovation. Ang success stories ng mga OFW, ang creative content na sinasakop ang social media. Dahil walang likas na yaman, ginawa nilang perpekto ang talento. Bilang resulta, naabot nila ang isang larangan na walang makakagaya. Isinulat ko ang huling pangungusap sa blackboard. Ang talento ay ipinanganak mula sa survival instinct at naging tiwala, trust. Mga ginoo at binibini, naging service-driven nation ang Pilipinas dahil walang likas na yaman. Ito ay hindi pinili kundi para sa kaligtasan. At ngayon, ang serbisyo na iyon ay naging tiwala ng mundo. Kung Filipino, hindi ka mabibigo. Kung Filipino ang gagawa, walang pagkakamali. Ang tiwala na ito ang pinakamalaking asset. Lagkasamang dakamale. Nagulat si Marie, ang estudyanteng Frances, at sinabi, talagang kahanga-hanga ang kwento. Lumipat ako sa huling summary. 25 taon akong nag-aral ng international politics, ngunit walang bansang kasing hiwaga at kaakit-akit ng Pilipinas. Nilampasan nila ang mga bagyo ng kasaysayan, bumangon sila mula sa abo, at ngayon,
Sila ang haligi na sumusuporta sa sistema ng mundo. Hininaan ko ang boses ko at dahan-dahang sinabi, maaring mahirap lubos na unawain ang Pilipinas. Ngunit kung malalaman ninyo ang kanilang diwa ng kapwa, ang puso ng serbisyo, at ang kakayahang bumangon resilience, nang paulit-ulit, mas mauunawaan ninyo ng mas tumpak kaysa kaninuman ang daloy ng kapangyarihan na gumagalaw sa ika-21 siglo. Huli kong isinulat sa blackboard, dalawang kasamang daloy, dalawang kasamang daloy. Ang pag-unawa sa Pilipinas ay ang pag-unawa sa international community. Tuluyang tumahimik ang lecture hall. Isinara ko ang aklat at sinabi, mga ginoo't binibini, ito ang gusto kong bigyang diin ngayon. Tiningnan ko ang bawat estudyante at sinabi, ang di nakikitang diwa at kultura ay mas malakas kaysa sa nakikitang yaman at teritoryo. Mayroon ang Pilipinas ng kapangyarihan na iyon, dahan-dahan kong sinabi ang huling mga salita. Nakatuon ngayon ang mundo sa Pilipinas. Tahimik ngunit malakas, mapagkumbaba ngunit mapagmalaki, pinapanatili ang tradisyon, habang patuloy na nagpapabago ang bansang ito. Siguradong may pahiwatig doon para sa hinaharap. Napuno ng palakpakan ang lecture hall, at yumuko ako at nagbigay pugay. Dahan-dahang lumabas ng lecture hall ang mga estudyante, ngunit ang tingin nila ay tuluyang nagbago. Tiningnan ko ang blackboard at naisip, ang pag-unawa sa Pilipinas ay ang pag-unawa sa international politics. Sigurado akong katotohanan iyon. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking kuwento hanggang sa huli. Kumusta kayo? At ano ang opinyon ninyo sa kuwento ngayon? May mga pagkakataon na nakakamangha kung saan nanggagaling ang lakas na bumangon muli kahit na nasa sitwasyong hindi na kaya ang tiisin. Ang puso na nagpapatibay sa sarili at humahakbang pasulong, walang tulong mula sa iba. Marahil, iyon ay parang bato na unti-unting tumigas sa panahon na nabuhay tayo. Sa huli, parang ang buhay ay hindi tungkol sa malaking tagumpay kundi sa proseso mismo ng pagbangon muli, kahit na madapa. Sana, sa pamamagitan ng kuwento ngayon, lahat tayo ay tumigil sandali at tanungin ang sarili, nasaan ako ngayon? At minsan, ang buhay ay tungkol sa patuloy na paglalakad, kahit nasa daan na walang tamang sagot, hindi ba? Iwanan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakaantig na kuwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo ito. Panghuli, ang channel subscription, like, at notification setting na iisang segundo lang ay malaking tulong sa paggawa ng video. Hanggang sa muli, ito ang inspiring story na naghatid sa inyo ng taos-pusong damdamin. Magkaroon sana kayo ng masayang araw ngayon.